mga ka-MV, ngayon ay matutunghayan po natin ang ikahuling kabanata ng True Love. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagpatuloy ang dalaga sa pag-iwas sa lalaki. Maghihirap ka at mamamatay muna ako bago ka magtagumpay. Diin ang pagkakasabi ng dalaga sa lalaki. Hindi niya inaalis ang pagkakatingin dito. Tingnan na lang natin, sabi ni Totoy at muling sinugod ang dalaga. Sinipa ng dalaga ang lalaki at tinamaan naman ito sa dibdib. Malakas ang ginawang sipa nito, kaya't napaurong at napahawak ito sa kanyang dibdib. Hindi pa rin nagpatalo ang lalaki at muling sinugod ang babae. Sa pag-atras nito ay nawala siya sa balanse. Nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki para muling masunggapan si Ann. Bumagsak ang dalaga sa sahig at nakapatong na ngayon ang lalaki sa kanya. Akin ka na ngayon! Nagpagulong-gulong sila. Sipa, suntok, kalmot at kagat ang panlaban ng dalaga. Pilit na inilalayo ang katawan nito sa kanya. Ngunit higit na mas malakas ang lalaki kaysa dito. Ilang sandali lang ay nakaramdam na ng pagod ang dalaga. Diyos ko, huwag niyo po akong pababayaan, sabi ng dalaga. Yaan mo at ipapalasap ko sa iyo ang langit. Kumalma muna ang dalaga. Kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Hindi pwedeng magsayang lamang siya ng lakas. Tumingin siya sa kaniyang paligid. Naghanap ng anumang bagay na magagamit niya laban sa lalaki. Natanaw ng kanyang mata ang baril na nasa ibabaw ng lamesa. O ano, suko ka na ba? Malakas na humahalakhak si Totoy. Huminga ng malalim si Ann at kumuha ng buwelo, sabay sumipa ng malakas at kumawala sa pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Tumakbo siya sa lamesa at agad na kinuha ang baril. Napaatras ang lalaki at bahagyang itinaas ang kanyang mga kamay. Itinutok ng dalaga ang baril sa kanya, ngunit bigla naman siyang nginitian ng lalaki. Alam kong hindi mo kayang ipatok yan. Labag sa kautusan ng Diyos kung papatayin mo ako. Huwag kang lalapit! Nanginginig na ang kamay ng dalaga. Alam niyang hindi niya kayang pumatay ng tao. Isipin mo na ang taong tulad mo na nanggaling sa loob ng kumbento ay papatay ng tao? Isang malaking kasalanan yan. Sarkastikong sabi ng lalaki habang papalapit ng papalapit sa dalaga. Ilang metro na lang ang layo ng lalaki sa kanya. Konti na lang ay pwede na nitong maagaw ang baril na hawak niya. Ngunit hindi siya makakapayag. Sige, subukan mong lumapit. Tama ka. Hindi ko nga kayang pumatay, pero kaya kong patayin ang sarili ko. Sigaw niya ng malakas, sabay tutok ng baril sa kanyang sarili. Pero hindi naniniwala si Totoy na kaya nga yung gawin ng dalaga. Hindi mo kaya yan, Miss Cruz. Hindi mo kakayanin ang sakit ng sugat niyan. At sa muling paghakbang ng lalaki ay umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Humandusay sa sahig ang dugo ang dalaga. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Hindi ito makapaniwala na gagawin nga yun ng dalaga. Nagising si Ann sa ingay ng sirena ng ambulansya. Ramdam niya ang pagkakaalog niya sa loob ng sasakyan. Bigla niyang naalala ang pakikipaglaban kay Totoy. Pero sino ang tumawag ng ambulansya? Dumilat siya at muling pumikit. Para bang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ann, huwag ka munang kumilos, may tama ka sa balikat. Dumilat si Ann at tama nga ang nakita niya. Robin, ikaw nga. Anong nangyari? Nasaan na si Totoy? Miss, huwag ka munang magsalita. Maraming dugo ang nawala sa'yo. Sabi ng doktor sa loob ng ambulansya. Ikinuwento naman ni Robin ang mga nangyari. Pinuntahan ko ang lahat ng hideout nila sa Manila, pero hindi kita natagpuan. Narinig ko lang sa isa sa mga tauhan na may bagong recruit sila dito. At bagong hideout na malapit sa isang manukan. Naisip ko na hanggat hindi ako sumasagot sa kanila, hindi kanila ipaliligpit. Pero alam kong pwede kanyang pagtangkaan dahil kilala ko na ang kilos na lalaking yun.
Napapikit lamang ang dalaga habang nakikinig kay Robin. Tinawagan ko muna si Ronald bago ko siya papuntahin. Sabi ko, kikilos kami ng palihim. May mga baril akong dala at hiniram din namin ang isa sa mga sasakyan ninyo. Nasa main road pa lang kami nang namataan ko yung sasakyan ni Totoy. Si Jinggoy ang nagmamaneho nito. Lumiko siya sa isang makitid na daan. Hindi naman kami nahihirapan na matunto ng bago nilang hideout dahil hindi naman maraming pasikot-sikot sa daan. Hinintay namin na magdilim bago kami kumilos. Nakita namin na nakahilera sa labas ng bahay ang mga tauhan kasama sina Jeff at Carmela. Naisip ko na baka si Jeff ang ginamit nila para makuha ka. Nang hinala na ako na baka may nangyari sa loob at ikaw agad ang pumasok sa isip ko. Susugurin ko na dapat sila, pero pinigilan ako ni Ronald. Tahimik kami pumunta sa likuran ng bahay. Nagulat naman ako dahil walang nakabantay dito. Narinig ko ang malakas na halakak ni Totoy na nasundan ng putok ng baril. Sumugod kami ni Ronald at alam kong susugod din paloob ang mga tauhan. Pinaputukan ko sila, mabuti na lang at wala akong napatay. Pinagdarasal kong maayos lang yung kalagayan mo. Hinagka ng lalaki ang noo ng dalaga. Kapwa umaagos ang mga luha sa kanilang mga mata. Iniligtas tayo ng Panginoon, Robin. Hindi niya tayo pinabayaan. Huwag ka nang magsalitaan. Isang tanong na lang. Si Ronald, kamusta? May tama siya sa braso pero daplis lang nakasakay siya sa kotse niyo na minamaneho ng pulis. Nagpatong-patong ang mga kasong natanggap ni Totoy pati na rin ang ibang mga tauhan nito. Hindi na sila makakapagpiyansa dahil matagal na silang wanted sa kasong hold up, murder at iba pa. Si Robin naman ay nakalaya dahil nakapagpiyansa ito at nakatulong ang pagsusumbong na ginawa niya. Iho, ako ang bahala sa inyo. Lahat ng pinakamagaling na abogado ay kinuha ko na. Sabi ni Mr. Cruz kay Robin, nakasamang dumating ang driver na nakabenda. Salamat Papa dahil tinulungan mo si Robin. Maraming salamat din sa iyo Ronald at kay Inday. Naging tapat kayo sa amin ng aming pamilya. Hindi ko kayo malilimutan. Tinitian siya ng driver at tinapik ang kanyang balikat. Ano pong sabi ng Dr. Mr. Cruz? Tanong ni Robin. Kailangan pa daw magpahinga ng anak ko, Robin. Huwag mong iiwan si Ann. Ipinagkakatiwala ko pa rin ang anak ko sa'yo kahit na... Parang gustong sisihin ni Mr. Cruz ang binata dahil sa pagkawala nito. Aalis na rin po ako. Hindi ko po kayang palitan ang kabutihang ibinibigay niyo sa akin. Iniligtas mo sa kapahamakan ng aking anak. Kaya sana, huwag mo nang balakin pang lumayo sa anak ko dahil ako na makakalaban mo. May halong pagbibirong sabi ng ama ni Ann. Narinig mo ba yun, Robin? Ano ba ang nagawa ko para biyayaan ng Panginoon ng ganito? Sabi ng binata. Dahil naging mabuti kang anak. Mabait na kapatid at mapagmahal na kasintahan. Nakangiting sumingit sa usapan si Ann. Abaan, paano mo naman nasabi yun? Hindi pa naman kayo nagsasama ng matagal ni Robin. Sabi naman ng driver. Ronald, ang puso lang ang makakapagpapaliwanag nito. Tama ang anak ko Ronald at Robin. Ganyan din ang pagmamahalan namin ng asawa ko noon. At kung nabubuhay pa siya ngayon, tiyak kong lubos din ang pagpapasalamat niya sa inyong dalawa. Biglang pumasok sa silid ang nurse habang bit-bit ang tray ng mga gamot. Nurse, kailangan po ba naming lumabas? Tanong ni Mr. Cruz. Hindi naman po, pero pagkainom niya ho ng gamot, siguradong makakatulog ng magdamag ang pasyente. Alam niyo rin ho ba na ang pagtulog ay malakas sa pambawi sa kahit na anong nararamdaman sa katawan ng tao? Paano naman si Robin? Panunuksong tanong ni Mr. Cruz sa anak. Bukod sa pagtulog, si Robin ang pinakamabisang gamot ko. Kung gusto niyong gumaling ako kaagad, iwan niyo si Robin dito sa tabi ko. Ininom na ni Ann ang mga gamot na ibinigay sa kanya ng nurse. Oh, narinig mo ba yun, Ronald? Sagaba lang pala tayong dalawa dito. Kinindatan ni Mr. Cruz ang driver. Nilapitan niya si Robin at tinapik ang balikat nito. Simula ngayon ay anak na rin ang turing ko sa'yo at sa mga kapatid mo. At bilang anak ko, wala ka ng karapatan na tumanggi dito. Wala nang masabi ang binata sa ama ni Ann. Kulang ang salitang salamat sa kabutihang ipinakita nito sa kanya.
Palabas na sana ng silid sina Mr. Cruz at Ronald nang biglang dumating sina Marinette at Kiko. Abote nga ang ngiti ni Ann nang muling makita ang itsura ni Marinette. Wala na ang makapal na makeup nito sa muka. Naaangkop na rin sa kanyang edad ang pananamit nito. Si Kiko naman ay isang masiyahing bata pa rin. Mr. Cruz, mga kapatid ko po pala. Sino sila kuya? Papa ako ni Marinette. Kaya naman pala napakaganda na magiging ate ko dahil pogi ang papa niya. Eh kuya, sinagot ka na ba ni Ate Ann? Oo, magkasintahan na sila. Kung hindi pa nga papayag yung kuya mo, magagalit na talaga ako sa kanya. Biro ng ama ni Ann. Si Marinette naman ay mukhang may kapilyahan na namang naisip. Eh, kami rin po ba ng mga kapatid ko sasama rin kay kuya kapag tumira na din siya sa malaking bahay niyo? Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Aampunin niyo po ba ako? Ampunin niyo na po ako, please. Natawa naman si Mr. Cruz sa kaprangkahan ni Marinette. Hoy, ano bang pinagsasabi mo? Saway ng kuya nito sa kanya. Nako iha, oo naman. Halika na, sumama na kayong dalawa sa akin at sa amin na kayo matutulog ngayong gabi. Iwanan na muna niyong kuya at ate niyo. Nang makaalis na sila ng silid ay binaling ni Robin ang tingin sa dalaga. Ann, nahihiya na ako sa kabutihang ibinibigay niyo sa amin. Hindi ko alam kung paanong paraan ko kayo mapapasalamatan. Saka na natin pag-usapan yan, Robin. Inaantok na ako at gusto ko nang matulog. Pero sana ipangako mo sa akin na paggising ko, ikaw ang una kong makikita. Makalipas ang ilang buwan. Naku ate, ang ganda-ganda mo sa suot mong wedding gown. Nakasilip si Marinette sa kwarto ng dalaga. Ikaw rin, Marinette, ang ganda-ganda mo. Mas lalo kang nagmukhang dalaga sa gown na suot mo. Ate, it's not Marinette, it's Natalia. Sabi ng papa mo, pag-aaralin niya ako sa isang exclusive school for girls. Baka mahalata nila na sa squatter ako nang galing para tinawag mo ako sa pangalan niyan. Sige na, Natalia. Eh nasaan na ba si Bunso? Naroon kasama ni Kuya Albert. Close na nga yung dalawa eh. Si Kiko kasi ang ginagawang asset ni Kuya Albert sa mga nililigawan niya. Mga nililigawan? Ay oo ate, 3 daw sabay-sabay. Pumasok sa silid si Mr. Cruz. Ann, kanina pa naghihintay si Robin sa simbahan. Baka akalain niya hindi ka nasusulpot sa kasal. Sige na Natalia, mauna ka na sa simbahan. Susunod na kami ni Papa. Sige po, see you. Nagpaalam na si Marinette at mabilis na lumabas ng kwarto. Papa, alam kong hindi sapat ang salamat para sa kabutihang ipinakita niya sa akin at kina Robin. Kagabi nagdadasal ako sa kanya. Nagpapasalamat ako dahil hindi niya ako pinabayaan. Kahit na hindi ko itinuloy ang pagmamadre na ipinangako niya ni Mama sa kanya. Ang Diyos ay pag-ibig, anak. Panatilihin niyo lamang ang pag-ibig para sa iyong kapwa. Sapat na yun bilang paglilingkod mo. Kahit wala ka na sa loob ng kumbento, anak. Gusto ko sana kayong yakapin, Papa. Kaso nga lang, baka magusot ang wedding gown ko. Natatawang sabi ni Ann sa kanyang ama. Imbis na bigyan niya ito ng mahigpit na yakap, ay tumingkayad siya at ginawaran ng matamis na halik ang noo ng kanyang ama. Saka umalis at pumunta na sa simbahan. Isang kasalan ang nagbuklod sa pagmamahalan ng isang mayaman at mahirap. True love, antas ng pamumuhay, paghihintay, pagtulong sa kapwa. Ito ang mga aral na ibinibigay sa atin ng ating kwento. Sa pag-ibig, di mahalaga ang nakaraan, kundi ang kasalukuyan. Mas matimbang ang karanasan kaysa sa sakit na pinagdadaanan. Pagdating sa pagmamahal, walang status ang tao. Mahirap man o mayaman, lahat tayo marunong magmahal. At lahat tayo pwedeng masaktan. Walang batas na bawal magmahalan ng isang mayaman at isang mahirap. O kaya naman, magmahal ang isang maganda o gwapo sa isang pangit o hindi kagandahan o hindi kagwapuhan. Hindi natin kayang diktahan at turuan ng ating puso kung sino ang dapat nating mahalin. Huwag na huwag mong papansinin kung anumang estado ng buhay meron ng mahal mo. Ang pahalagahan mo ay kung ano ang nararamdaman nyo sa isa't isa, na kahit anong sabihin ng iba,
ipaglaban at ipaglaban mo pa rin siya sa kabila ng lahat ng sinasabi nila. Kung hahabulin mo ang pag-ibig, hindi mo ito mahuhuli. Kung magmadali ka dito, hindi ito tatagal. Ngunit kung maghihintay ka, hahanapin ka nito. At yun ang dahilan kung bakit ang tunay na pag-ibig ay nararapat na hintayin. Sa paggawa naman ng isang bagay para sa ibang tao sa labas ng kabaitan ng iyong puso, ay nagsasalita ng dami tungkol sa kung sino ka bilang isang tao. Kapag tinutulungan natin ang iba, binibigyan natin sila ng pagkakataong lumiwanag at hindi mo alam kung gaano na ang ibig sabihin sa kanila kapag mababa ang kanilang pakiramdam. Ang pagtulong sa iba nang hindi inaasahan ang anumang kapalit ay maaaring magdala ng pangmatagalang kaligayahan. Makakatulong ito sa iyo na bumuo ng mga pangmatagalang relasyon, magbukas ng higit pang mga pintuan para sa iyo, at magdala ng makabuluhang tagumpay. At dito na po nagtatapos ang ating istorya ng True Love. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay muli ninyong subaybayan ang susunod nating kwento. Maraming salamat. Love, My Views TV.